guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Guys, gusto ko lang po i-share sa inyo or bigyan kayo ng clarity about sa serbisyo na ino-offer ko po, yung past life reading or Akashic reading na sinasabi, Actually, itong past life reading or Akashic reading po, hindi po ito isang psychic reading or tarot reading na ginagawa, At iba rin tong ginagawa ko sa aking YouTube channel, Ito tarot reading to, So, pag nag-avail po kayo ng Akashic reading, which is yung past life nyo, aalamin natin, So, ito po ay isang soul reading na ginagawa, which is yung pamamaraan ko po through meditation po. Ako po ang magme-meditate. Okay? So, soul reading po siya, para maunawaan nyo po yung inyong soul energy at para matulungan kayo na magabayan sa mga susunod yung moves o yung inyong mga next step para mapabuti po ang inyong life journey dito sa mundong lupa. Okay? At kumbaga po sa school, meron na kayong magiging kodigo. Okay? Pero hindi kayo mandudugas, mandadaya. Okay? Para mas mapaganda nyo ang inyong landas, mas, kumbaga, mas tama ang inyong landas na tahakin, malinis na paraan, Malinis na, hindi porke titignan natin yung past life nyo, na siya, cunning, yung ganon, cheating. No, hindi. At hindi rin po ako nangkukulam. I'm sorry, At yung mga, let's say, soulmate nyo, naandun din po yan. Nakasulat din po yan sa inyong Akashic Records. Dala-dala yan ang soul nyo. Kasi ang soul nyo, ang memory. So, ngayon, doon natin malalaman sa past life reading, malalaman mo yung paulit-ulit na pattern ng buhay mo. Let's say, bakit palagi kang naghihiwalay sa asawa or bakit palagi kang iniiwan or palagi kang mag-isa or paulit-ulit na palagi kang naloloko, nawa 1, 2, 3 yung pera mo, may reason yan, So, sa past life reading natin, malalaman yung mga negative patterns mo. So, para maka-overcome ka, mas, kung kaya mo, kung okay lang naman sa'yo, mas makakabuti na tingnan natin yung past life mo. Silipin natin yung iyong Akashic record. At pwera pa dyan, itong Akashic record or past life reading na sinasabi, magkakaroon ka ng pangunawa sa layunin mo talaga sa buhay. Pwede mong mahil yung past trauma mo, malalaman mo rin kung paano pahusayin yung spiritual connection mo, pahusayin mo yung paggawa mo ng desisyon, at madadagdagan ang iyong sariling kamalayan. Marami ka pang malalaman, At ang Akashic record or ang ating past life, syempre marami yan, So hindi naman matatapos ng isa-isa lang, Pero ang suggestion ko, kung first time lang po kayong gusto nyo mag-avail, sa Akashic reading na yan, which is ang kailangan ko lang is yung picture nyo at saka yung date of birth. Syempre yung full name nyo kailangan ko rin. So, marami kasi tayong pattern dyan para mas malaman nyo kung sino talaga kayo, And after ng Akashic or past life reading, ang kailangan kasi po dyan, natin, kailangan balancing. Balance nyo yung inyong masculine at ang inyong feminine energy. So, ang gagawin nyo is blending, balancing, logic, and intuition. Plus, yung action, compassion po, dapat huwag mawawala yan, para mapabuti nyo ang inyong life journey. Okay guys, so ganun po yan ha. So kung gusto nyo po mag-avail, contact nyo lang po ako. So Aries, ikaw ngayon ang uunahin ko bigyan ng love reading. Yung question nyo, salamat nga po pala. Mamaya ipapop up ko dito yung mga sinend nyo kung gaano kadami pumasok sa aking email, sa aking mailbox. Okay, so ngayon, Aries, ang gagawin natin is love reading at ano ba ang kailangan mong malaman tungkol sa iyong person, Maaaring yung person mo is yung asawa mo o yung partner mo, baka magkalipin kayo, hindi pa kayo kasal, or baka boyfriend, girlfriend, o yung iba naman sa inyo, baka nanliligaw pala. Okay? So, aalamin natin kung ano ba ang kailangan mong malaman. Ano ba ang mga sitwasyon ang meron kayo
At ano ang tampok talaga sa iyong buhay pag-ibig, ano? Katangian na hinahanap mo, ano? At yung kailangan mo malaman. Okay? Oh, okay. Medyo tumambling siya, kaya siya na lang. Pero unahin natin energy mo, Aries, ha? Kamali ako. I'm sorry. Okay, meron tayong 4 na baraha. Linking with Spirit. And the Invisible Shield. Intuitive Walking. Animal Kingdom. Alam mo, Aries, ano, energy mo kasi to, no? Ang masasabi kong tampok mo talagang, ano, no? Inborn na masasabi ko. Ikaw ang Aries na idealistic, ano? Meron kang hinahanap sa relasyon or gusto siguro sa buhay, ano? Na masasabi kong kasi kapag idealistic, ano, ikaw, Aries, ano, ibig kasi sabihin ng, I'm sorry ha, ang ibig kong sabihin na idealistic ka, ano, Aries, ikaw yung tao na nangangarap, ano, nangangarap ka na pagiging perfect, ano, sa sarili mo, or sa mismong karelasyon mo, ano, or sa manliligaw mo, o hindi pa kayo magkaano, ikaw nang bahalang mag-adjust, Aries. At Aries, ikaw ay sensitibo. Meron kang sensitibong damdamin, ano, at meron ka ring pangangailangan sa tao. Ikaw ang Aries na masasabi ko na matigas ang ulo. Selfish na Aries. Pero ang Aries, ha, March 21 hanggang April 20. So, marami kayong Aries at hindi lahat ng Aries pare-pareho kayo ng pag-uugali. Ano? At iba rin ang bansang kinalakihan nyo, iba rin ang pamilyang kinalakihan nyo. Kaya, yes, merong similarity dahil Aries, zodiac sign, pero hindi lahat. Okay? So, baka baka merong magalit kasi sinabi ko negatibo, ano, matigas ang ulo, which is eto ang nakakita ko, matigas talaga ang ulo mo, ano, pero sensitive ka, okay, and then nakakita ko rin ang pagiging selfish mo, at ikaw ang Aries na sociable, ano, sociable ka. Tingin ko sa'yo marami kang kaibigan. Ayan, meron kang isda, may pusa, may aso, may pagong, may rabbit, tapos ikaw ito. So, ang validation ko dito, ikaw ang Aries na sociable. Marami kang kaibigan. At the same time, marami ka rin kaaway, yung iba sa inyo, or baka nauuwi sa away. Ano? Sa sobrang dami mo ng kaibigan, hindi mo natuloy na nape-prioritize yung talagang true friend sa sobrang dami. Kasi, masasabi ko na maraming tao ang nabibwisit sa'yo. Ano? Naiinis. At saka, malamang na may ugali kang magagalitin. Ano? Kaya, pwede pa sa magagalitin, mapagduda ka rin siguro, mapagbintang, ano? At, alam mo, Aries, ano? Kailangan mo talaga ng alone time. Baka yung iba sa inyo, Aries, sa sobrang dami niya ng kaibigan, wala ka ng time para sa sarili mo. Yung i-isolate mo yung sarili mo, ano? Which is na sinasabi sa'yo ng baraha dito, kailangan mo yun. Para makapag-reflect ka sa mga kaganapan na nangyayari sa'yo. Lalo na kung meron kang nakakaaway na friend mo, ano? Co-worker, mga ganyan ba? So, kailangan mo dito ng alone time para makapag-reflect, ano?
Kuha lang ako ng additional na baraha. Kasi nakakita ko pang energy mo dito. No? Oops. Diyang, blending with spirit. So, kailangan mo talaga na reflection time. At saka, ang energy mo, Aries, nakikita ko sa'yo na ikaw, ang Aries na passionate. Diyang, passion, see, creating sacred space. Kailangan mo ito na, kung marunong ka magdasal ka, Pero, eto ang masasabi ko sa'yo, Aries, ikaw kasi ay passionate. Lalo na pagdating sa relasyon, talagang, very, very, gusto mo talaga harapan kayo, tinan mo face to face talaga. At, masasabi ko na, mas nangunguna ka. Ano ba ang tawag doon? Parang nangunguna sa Tagalog. For example, paano bang sa example na sasabihin ko? Halimbawa sa school, sample lang to sasabihin ko. Halimbawa sa school, meron ka mga classmate, mga close friend mo. Masasabi ko na yung ibang classmate mo, let's say grupo kayo, 5 kayo. So sa 5 yung magkakaklase na close kayo sa classroom, ikaw lang ang first time na nagkaroon ng karelasyon. Yung iba, wala pa, meron silang mga crush, pero ikaw, Aries, meron na. So meaning, talagang nangunguna ka. Yun ang nakikita ko sa'yo. At tingin ko sa'yo, masyado kang umaasa sa iba. Or masyado mong sinusunod ang opinion ng ibang tao. Yan ang nakikita ko sa yung pag-uugali. Hala, sige. Ang dami. 2, 3, ayan. Sige. Pasensya na. So, yun ang nakakita ko sa'yo, Aries, Excuse lang natin. Diyan. Paano ko ba titingnan to? Ganyan. And then, teka lang ha. Ganyan. So, meron tayong woman holding a heart and hostilities and walking away. Okay. So, Aries, di ba sabi ko idealistic ka? Yung pagiging idealistic mo kasi, tuloy nakakaranas ka dito ng self-sacrifice. Tingin ko sa'yo, ikaw ang Aries na stricto. Very strict ka sa sarili mo. At meron kang mataas na expectation. Kung wala yun, mauuwi ka sa disappointment or mag-walk out ka. Lalayo ka na lang. Baka makikipaghiwalay ka or puputulin mo yung samahan nyo. Manlalamig ka. Mawawala yung love mo. Kasi meron kang ganong klaseng enerhiya, masasabi ko. Nauwi ka tuloy sa disappointment. At masasabi ko rin na pagkawala ng tiwala sa tao, madali ka rin kasi mairita, magagalitin. Hindi naman, handa na talagang mamutol ng sa sword niya, So, meron kang ganong klaseng pag-uugali, madali kang mairita, at may times na hindi mo talaga makontrol yung saloobin mo, Hindi mo makontrol ang saloobin mo. At alam mo, Aries, makakabuti sa'yo na maging aware ka sa ganyan damdamin mo para hindi ka lamunin ng negatibong enerhiya, negatibong pag-iisip, na masasabi ko sa'yo, Aries. At saka, Aries, malamang na may mga kaganapan sa buhay mo na hindi mo talaga inaasahan, Maring before or ngayon pa lang parating sa inyo, may mga delays ako nakakita dito. Maring ito ang parating sa iyo, Aries. Ngayon pa lang darating or baka naman dumating na yung iba sa inyo. Meron ng mga naantala, At tingin ko, wala talaga sa tabi mo yung swerte. Wala yung swerte. Sinusundan ka siguro ng kamalasan. Kaya masasabi ko sa'yo, mag-meditate ka.
Kasi kailangan mo din ng reflection time, di ba? Time alone. So, gumawa ka ng time alone mo and then doon ka mag-meditate or magdasal. Malamang ikaw, Aries, yung sunod-sunod ng kamalasan ng dumarating sa buhay mo, ano? Ikaw nang bahala mag-adjust niyan, ha, Aries? Kung sa tingin mong, oo nga, sunod-sunod nga yung kamalasan na dumarating sa akin, hindi yun ang maganda gawin mo, ano? At sa loob ng bahay mo, maglagay ka ng, magpausok ka, incense or asin sa ilalim ng kama para mataboy mo yung mga negatibong enerhiya na malamang yung iba na pipick up mo dahil sa sobrang daming tao na na-encounter mo, ano? Yun ang maganda gawin mo. Maglagay ka ng asin sa pintuan, sa entrance ng bahay nyo or sa ilalim ng higaan mo. Or kung marunong kang mag-sage ka or insenso kung nasa Pilipinas ka, no? At kapag naligo ka, magbanlaw-banlaw ka na rin ng may tubig na asin. Lagyan mo yung isang balde ng mga, siguro mga ganyan, isang dako, tapos lagay mo, depende kung gaano kalaki yung balde yung gagamitin mo, ano? So, para ma-wash out mo yung negativity, ano? Kasi, malamang yan nagdudulot ng kamalasan, ano? At meron din kasi mga impluwensya, ano, sa labas galing din, ano, external, mga kaibigan mo, hindi ko alam kung gaano karami ang kaibigan mo, na naiimpluwensyahan ka, then ikaw mismo, Aries, hindi mo kasi nakokontrol, ano. Kaya, isa yan na ma-advise ko, ano, lalo na kung ikaw ang Aries na hindi ka pa makapag-avail ng aking serbisyo, and at the same time, fully booked na po ako this August, pasensya na po, ha. Kaya, kung hindi ka makakapag-avail ng aking serbisyo, ganyan na lang ang gawin mo, ano. At maaaring gumawa ka ng mga plano para sa buhay mo. May karelasyon ka na, or meron kang manliligaw, or maasawa ka, ano. Gumawa ka ng plano. Okay? Kasi nakakita ako sa'yo dito, nangangarap ka eh. Uy, 3 pala sila. 1, 2, 3. Diyan. Awakening. Challenge the way you're looking at the situation, embrace your uniqueness. A temporary first in action and then king of serene, innovative, inspired. Hindi ko na babasahin. Delays. Sabi ko delays. Pero delays are over. Malapit nang matapos yung ano. Pero kailangan mo magplano talaga para ma-wash out mo to. Yung sinasabing kung dati mayroong delays or baka yung iba sa inyo ngayon pala maraming delay na magaganap, ano, para ma-overcome mo yung delay na yan. So, yung sinasabi ko sa iyo na kontrolin mo ang sarili mo. Ano? So, gumawa ka ng plano at nangangarap ka kasi ng mabuting samahan. Pero mukhang yung iba sa inyo, naipit ka sa gulong ng palad dito, ano? Naipit yung buntot mo. naipit ka dyan. At malamang, ikaw rin mismo ang gumawa ng balakid, ano? Binitay mo rin yung sarili mo. Ikaw mismo ang gumawa, ano? Yung iba sa inyo, no? Dahil sa kulang ka siguro sa pagtitiis, kulang ka sa sariling, kulang ka sa pananaw, ano? Yung pagkontrol mo ng damdamin mo, ano? Ikaw siguro yung Aries na talagang hindi mo makontrol yung emosyon mo, yung damdamin mo. Mas pinapairal mo kasi yung mga naririnig mo, sinasabi ng ibang tao, kesa sa sarili mong paniniwala, sa sarili mong emosyon. At mas doon mo binibigyan ng priority, ano, Aries? At Aries, ikaw ang nasa relasyon, ano? Pero hindi mo sinusuri yung mga kaganapan sa pang-araw-araw, yung during na nakikita mo yung person mo, ano? Kung mag-asawa kayo, syempre isang bubong, so everyday nakakita mo naman. Pero kung ang tawag dito, boyfriend-girlfriend pa lang kayo or nanliligaw pa lang, syempre may limitasyon ng pag-meet nyo sa isa't isa, di ba? So kailangan sinusuri mo yon. Kasi yung sinasabi sa'yo dito ng baraha, hindi mo kasi sinusuri mga kaganapan. Kulang kayo ng person nyo sa communication, sa teamwork. Okay? At malamang yung ibang Aries, ano, ikaw at ang person mo, meron kayong mga naging plano. Ang kaso, nakakita ko na naipit, nag-fail, at ang mas nakikita ko sa iyong energy at sa person mo,
Siguro meron kayong pag-aaway, hindi niyo pagkakaintindihan talaga dito, ano? Kaya sa pag-aaway niyo, masasabi ko na emosyon mo kasi itong nag-aano dito, ano? Instead na pag-usapan niyo ng mabuti, yung pinaka punot dulo ba, yung pinaka-issue, malamang na may mga ibang tao rin na involved, ano? Tapos, masasabi ko na hindi mo talaga ito matanggap. Baka may iba sa inyo, merong third party or merong, ang tawag dito, family side na sumasali sa usapan nyo at parang bakit ganun? Parang yung ditong side lang ang kinakampihan. Tapos, pero ang sinasabi kasi ng baraha, meron kang sitwasyon na hindi mo talaga kayang tanggapin. Maaaring yung past issue nyo pa, meron kayo na hindi pa kayo nagkakapatawaran. Or let's say, sa past, pinatawad mo na, pero hindi totally binura mo yun. Ano? Malamang na bumabalik. Hindi mo pa rin siguro makalimot-kalimutan, hindi mo makontrol yung emosyon mo, binabalik-balikan ng isipan mo yung nalaman mo kung ano ba yun, naandun yung galit mo. Akala mo siguro sa paglipas ng panahon makakalimutan mo na, pero hindi, umiikot kasi at bumabalik dun. So ikaw mismo nagpapahirap sa sarili mo, Aries. Maaaring hindi kayo lahat maka-resonate dito, pero kung naka-resonate ka, Aries, then take it. Kung hindi naman, just leave it. And alamin naman natin ang enerhiya ng iyong person at kung ano ba ang kanyang mensahe sa iyo na hindi niya siguro na-voice out. Alamin natin yan. Balasahin lang muna natin ang ating barahan. Mamaya natin open siya. Ganyan muna. Alam mo, tingin ko dito sa person mo, Aries, ang gusto niya sabihin sa iyo, malamang na, kasi nga, masyado kang nagpapa-impluwensya. Which is wala namang masama kung gusto dapat in a good way, So, meron tayong journey at baliktad yung ating baraha na Angel of Balance at volcanoes at baliktad din. Electricity. Journey. Ang gusto ng person mo, magkaroon ka ng adaptability, Aries. Gusto niya, magkaroon ka ng kakayahang umangkop sa mga pagbabago sa mga nangyayari sa inyong kapaligiran, kung ano man yung nangyayari, lalo na pagdating sa pera, or merong sitwasyon dito sa inyo, na parang ang gusto sabihin ng person mo kasi dito, hindi yung konting issue lang or konting lang yung marinig mo sa ibang tao, nagre-react ka kaagad, sasabog ka kaagad para kang bulkan, Yun ang ayaw niya. Ayaw niya yung ganong klaseng pag-uugali mo. Okay? Narinig mo na yung sinabi ng person mo, Ayaw niya ng ganon. Konting issue lang, marinig mo, nagre-react ka kaagad. Actually, ang pinakaayaw ng person mo, na ugali mo, madali ka kasing maniwala sa mga sabi-sabi dito So, malamang yun ang pinakaayaw niyang ugali mo. Meron siyang gustong sabihin, pero parang meron ka nang narinig sa iba, tapos so, paano pa siya mag-explain sa'yo, di ba? Wala na narinig mo na sa ibang tao, then sumabog ka na. So, paano pa siya mag-explain? Hindi mo na nakokontrol yung bibig mo, yung galit mo, yung enerhiya mo. Talagang pasugod ka na. Ready to fight ka na. Kaya itong person mo, wala na siya tahimik na lang siya.
or tatalikod, magwo-walk out. Siya ang magwo-walk away, aalis na lang siya. Ayan, papunta doon, papunta rito. Yan ang nararamdaman ng person mo, ano? At saka, tingin ko itong person mo, no, sinusubukan niya naman na balansehin. Ano? I-balance, ayan. Balansehin. Meron kayong mga kaganapan dito na pinipilit niyang intindihin yan. Unawain. Just like yung sa work mo, siguro Aries busy ka sa work or meron kang family, mag-asawa, di ba? Mag-asawa na Aries, may asawa ka, and then meron kang obligasyon sa pamilya or sa ganito, may anak ka, single mom ka, ano? So, sa kabila ng sangkaterban nyong responsibilities, ano? Aminado tong person mo na, oo, Aries, hindi ako perfect. Ano? Ganun siya. Kung hindi niya pa nasasabi sa iyan, Aries, yan ang gusto niya iparating sa iyo. Sinasabi niya, Aries, hindi ako perfect. Ano? Hindi niya na ibibigay yung gusto mo, yung inaasahan mo sa kanya, pero para sa kanya, nag-effort siya. Ano? Ginawa niya ang makakaya niya. Yan ang sinasabi niya. Hindi ka naman niya pinabayaan. Yung mga taong dapat bigyan pansin, yung mga bagay na bigyan pansin, hanggat kailangan, yung bigyang kalinga, ano? Hanggat kaya niya, binibigyan niya naman ng pansin para sa kanya. O yung inyong samahan mismo, no? Na kailangan talaga ng kalinga para sa kanya. Bakit? Binibigyan ko naman pansin yun eh. Tingnan mo, nakatitig siya dito sa parang lamp na ano. So, para sa kanya, yan ang ano niya. Baka yung iba sa inyo, nagkahiwalay na kayo ngayon ng person mo. Then, eto para sa person mo, sinasabi nito, kasi Aries, hindi mo ko naiintindihan. Yan ang sinasabi niya sa'yo. Ikaw ang nagkulang ng pagkikare mo sa kanya. At hindi siya. Baka yung iba sa inyo, Aries, nasa ligawan stage pa lang kayo, no? Ng etong person mo. Kaya, yun ang inaano niya. At saka tingin ko, etong person mo, nagka-calculate siya. Inaano niya, kinakalculate niya yung mga bagay-bagay. May pagka, makwenta, yung ganon. Ikaw na bahala mag-adjust kung ang pagiging makwentang tao nito is kung in a negative way ba or in a positive way. Additional lang tayo ng baraha, So, yan ang mensahe sa iyo ng iyong person, Aries. Janggang. Bushfires. And then, south. Baliktad din. Oceans. Itong person mo, para sa kanya, Aries, meron siyang napuna sa'yo. Meron siyang napuna. Parang, malaking pagbabago to. Meron siyang napuna sa'yo na talagang malaking pagbabago para sa kanya. Kaya, nahihirapan siyang makisama sa'yo. For example, nagpunta ka ng abroad, pagdating mo sa Pilipinas, syempre, matagal kayo naging LDR. So, meron siyang naramdaman na, parang, ang laki ng pinagbago ni Aries. Parang naiilang tuloy siya sa'yo, na pinipilit niyang i-balance talaga, pero parang nakakailang. Ang laki ng pinagbago ni Aries. Kaya parang nahihirapan siyang intindihin kung ano ba yung nakagawian mo na ngayon. Pero, ang masasabi ko dito, dahil meron tayong angel balance, and then meron tayo ditong woman holding a heart, masasabi ko itong person mo na andun pa rin ang pagmamahal. Aries, mahal ka nito. Mahal ka niya, Aries. May tendency na mawala ang pagmamahal niya sa'yo
kung ikaw ay hindi nagpapakita din ng pagmamahal sa kanya. So meaning, kung hindi mo sinusuklian yung pinapakita niyang pagkikare sa iyo, or kung hindi mo naiintindihan yung pinapakita niyang kilos, katulad sabi ko, parang naiilang siya. Minsan kapag naiilang, may inis ka, di ba? May irita ka, baka mauwi kayo sa away. So, yun ang gustong palabasin ng person mo, Kaya malamang pag hindi mo siya naintindihan yung kanyang kilos, malamang na manlamig siya dito sa iyo, mawala yung kanyang pagmamahal. Pero kung ikaw na may magpapakita ng pagmamahal, kumbaga Aries, sa madaling salita, susuklian niya yung ibibigay mo sa kanya. Kung ikaw meron kang expectation sa kanya, siya rin meron siyang expectation sa iyo. Kung meron kang ideal relationship, kung ikaw ay idealistic, tambay sa idealistic, di ba? So meron kang ideal na relationship, ideal na meron kang expectation kasi. So kung ikaw Aries meron din siya, So kailangan para mas mapabuti niyo yung samahan niyo dito, magsuklian kayo. Kasi magbibigay naman siya ng pagmamahal sa iyo, Kaya Aries, ang mensahe ng person mo sa iyo, kailangan mong magpasya kung ano ang pinakamahalaga para sa iyo. Kasi ikaw siguro yung Aries na naiimpluwensyahan ng mga barkada, At gumawa ka ng ilang mga pagpipilian mo para alamin mo sa sarili mo kung ano ba talaga ang dapat mong unahin, ano ba talaga ang dapat mong i-prioritize or aalisin, Yung mga, ito ang bagay na to, hindi na to priority ko, yung ganyan. Or kung ang prioridad mo ba ay pagmamahalan yung dalawa ng person mo, siya ba? So, yun ang mensahe kasi ng person mo, Kailangan maging, maging klaro ka. Kung meron kang expectation, meron din siya expectation. Kung meron kang ideal relationship, ideal ugali ng tao, then meron din siya. Kaya, sa madaling salita, kung ano ibibigay mo sa kanya, susuklian niya. Then, kung ano ibibigay niya sa'yo, gusto niya, suklian mo rin siya. So, magsuklian na kayong dalawa, Aries. Okay? So, yan ang mensahe sa'yo ng person mo, So, Aries, hanggang dito na lang iyong reading. Maraming salamat sa oras na inilaan mo. At salamat din po sa like, share, comment, at sa mga cross-watcher. Thank you po. Sa bago ko pong subscriber, thank you rin po. Namaste po. Bye-bye.